Ginawan ko na pala ng full video yung ginawa ko na buto ng isda. Bali ganito pala yung kanyang forma nung hindi pa siya naukitan. Dahil maraming man nabitin sa mga video ko sa Reels, kaya ginawa ko nito ng long video para mapakita ko din sa inyo yung pag-umpisa ko nito, kung paano ko siya inumpisahan. Matagal-tagal ko din ito na natapos, kaya ito ngayon ko lang siya nagawa ng long video para mapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa itong mga art design ko mula sa driftwood. Ngayon lang talaga ako nakagawa ng long video dahil nahirapan talaga ako mag voice over, at saka nabubulol talaga ako pag mag voice over dahil hindi naman ako sanay. Dahil wala man akong talent talaga sa pagsalita-salita mga boss, tulad nito mag voice over. Ito lang talaga yung talent natin dito, yung mag-ukit-ukit lang talaga ba. Kaya pasensyaan nyo lang talaga mga boss yung aking pagtagalog na Ilonggo accent. Kasi siyempre magtagalog tayo para lahat makakaintindi. Kahit yung pagtagalog ko dito may tunong Ilonggo, pero ganyan lang talaga mga boss. Ang importante malaga, charot lang. Bali nagpatuloy na ako dito sa pag-ukit. Ginamitan ko lang pala ito ng planer para mapanipis ko siya, para pag mag-ukit na ako mamaya ng kanyang buto, so hindi na ako mahirapan. So ganito lang pala mga diskarte ko dyan sa pag-ukit-ukit. Shout out ko lang pala yung aking top fan Helbert De La Torre. Maraming salamat sa suporta boss. Ginawan ko na pala ito ng guide para magawan ko na siya ng kanyang tinik. Ginagamitan ko lang din ito siya ng sander para magawan siya ng tinik. Ganito lang pala mga proseso ko dito para magawan siya ng kanyang tinik. Dahil kung manumanuin mo ito na pag-ukit, siguradong maputo ito kanyang mga tinik dahil napaka-sensitive din kasi na ukitin ito. Kaya ganito pala yung mga naisipan ko dito na gamitin itong buffing disc para hindi maputol itong kanyang tinik, at saka napaka-sensitive din kasi itong ukitin. So bali na dito na pala yung kanyang resulta. So ito naman yung aking ginawa dito. Ginamitan ko naman ito ng lagari para matanggal ko yung kanyang lamang loob, charot lang. So para matanggal ko na itong sa may party ng kanyang tiyan. Pagkatapos yan bapingin para malinis na talaga siyang tingnan. So ganyan pala yung mga proseso ko pa dito, at saka ukitan talaga yan siya, at saka detalye talaga na magmukhang ano na talaga siya, buto ng isda. Ito na pala yung kanyang base na ginawa ko. So bali ganyan pala yung forma niya, pero gagawin ko pa talaga yan siya ng ulo, at saka lalagyan ng mata. So ito na mga ginawa ko din dito, inukitan ko na para maging detalyado na talaga yung kanyang buto. Ito naman pala yung ginagamit ko dito pag magdetalye porting tools. Yan, mabibili pala ito sa mga online. Meron din sa mga shop talaga nang nagbibinta ng mga hand drill. Maganda lang kasi pag may mga ganitong uri kayo na mga gamit, kasi napapadali yung pag-ukit nyo. At malaking tulong talaga ito para hindi kayo mahirapan magdetalye ng mga part nitong gagawin yung mga tulad itong ginagawa ko na buto. So ganyan lang pala yung mga ginagawa ko dyan sa pagdetalye sa kanya. Ang gagawin nyo na lang talaga dito, i-master nyo kung paano siya gamitin yung mga bala niya na pang-ukit. So bali nilagyan ko na pala ito ng kanyang ulo. So ganyan pala yung mga diskarte ko dyan. Ito mga ginamit ko dito, yung mga piraso-piraso lang din ito na mga driftwood na napupulot ko din sa ilog. Tsaka itong mga ginagamit dito, mga hardwood talaga ito na kahoy, na kung tawagin sa amin dito mulabi wood, or tawagin naman sa Bisaya tugas, or sa Tagalog mulawin. Kasi ito yung mga maganda kasing gawa ng mga art design dahil napaka-antik talaga nito. Tsaka ito talaga yung mga driftwood na tumatagal talaga, at hindi basta-basta ito siya na mabulok. Dahil kung mapapansin yan mga boss, napakatagal nito na nababad sa ilog, at saka hindi din siya nasira. Ang kagandahan pa talaga nito, may mga natural design na talaga siya, at pwede siyang mapakinabangan tulad nitong ginagawa ko na buto ng isda. At saka makaka-appreciate talaga nito yung mga driftwood lover tulad ko na driftwood lover. Ayan, napakalaking halaga talaga itong mga driftwood na napupulot ko sa ilog, na kung tingnan ng iba parang patapon na, pero ako mga boss, ito pala yung mga ginagawa ko dito. Tulad nitong nagawa ko na buto ng isda. So ayan, malaking pakinabang talaga kasi pwede mo itong pang design, pwede din itong gawing pang wall decor, pwede din itong sigangin yung kanyang ulo, charot lang. So ayan mga boss, pala ito na pala yung kanyang resulta na ginawa ko na buto ng isda. Pwede din ito mga boss na gawan ko pa siya ng kanyang base, o pwede din siyang gawan ng ano talaga ng aquarium design na ilagay mo sa loob na parang nabulok lang talaga siya na isda. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong panonood.